Hello, good evening everybody. Kumusta kayo? Nais ko lang magpahayag na aking mga saloobin tungkol sa ating bansa, pamahalaan, kabuhayan, pamilya, negosyo. Sige, maraming mga concerns na tumatakbo sa aking isipan. Okay, let's go muna sa family. Medyo matagal na rin ako nagtatrabaho since 1997. After graduation ng college, nagtrabaho na ako. At simple na naman pangarap ko, mabigyan ng simpleng buhay, hindi naman kapos, hindi naman ganong mayaman. Tama lang, pero nang lumalaki na yung pamilya, kailangan nang magsakripisyo. So, nag-decide ako na sapalaran sa ibang bansa. So, iniwan ko yung aking permanent job bilang government employee at saka nag-abroad. And then, more than 15 years din akong OFW. Hanggang ngayon, OFW pa rin. So, kinakailangan pa rin magtrabaho dahil may mga anak pa akong nag-aaral. Isa pa lang yung graduate at hindi pa nakaka-take ng board examination. Pero maganda kasi before the age of 50, meron akong isang graduate at dalawa sa college. After 2 years, mag-graduate na rin yung isa. Magandang accomplishment sa isang tatay na nakakapagtapos ng pag-aaral ng mga anak. Okay, sa larangan naman ng pagninegosyo, ultimately, ang plano ko talaga ng pag-abroad ay makapag-ipon ng puhunan. Not to mention yung una kong goal na makaahon muna sa mga utang. Kasi yung pagiging government employee nung panahon ay isang kahig isang tuka. Yung magiging sahod mo, ibabayad mo lang sa mga utang. Minsan dinadaya pa yung net home pay para lang maka-reloan. So ganun yung buhay ng government employee kapag rank and file. Puro lang yung sahod na pupunta sa bayad sa utang. At natitira kakaunti na lang para sa pangangailangan sa pamilya. So, sabi ko, okay, after 2 years, pwede na mag-for good. Siguro na makaipon na ng sapat na puhunan para magnegosyo na lang. Pero, umabot ng 5 years bago nakapagsimula ng negosyo. Mahirap mag-ipon. So, nangyari, loan. Yung sahod na pupunta sa maintenance ng pamilya. So, napuwersa ako mag-loan para ipuhunan sa negosyo at magpabahay. So, yung plano ko na supposed to be 2 years lang ay na-prolong, extended. Sabi ko, hindi pwedeng itigil hanggat hindi nagiging established yung negosyo. Kasi, walang mangyayari. Kakapusin pa rin sa pera. So, lumalaki yung mga bata. Bumibigat yung mga pangangailangan. At kagandahan, nakapag-operate na rin yung business. Pero, yung business na naitayo namin ng aking pamilya ay seasonal business. Seasonal business. Sige, to be clear, resort. Ako yung naglakad ng mga papeles, sangkaterbang papeles. Doon ko naintindihan na ang pagtatayo pala ng negosyo ay hindi gawang biro. Lalo na kapag tulad ng resort. Kasi kailangan ng una, building permit. At bago kami issuehan ng building permit, kailangan mag-apply ka muna ng land conversion. Kasi from agricultural to business or to commercial. So, in-apply ko ng land conversion yung aming property. After 4 months, nabigyan siya ng approval from agricultural to commercial. And then, natapos na rin yung construction ng medyo matagal, after 7 months. Kasi hindi ganun kalaki yung puhunan namin. So, pag may pumasok na pera, gagamitin hanggang sa mabuo yung business. Actually, hindi pa nga kumpletong-kumpleto yung infrastructure. Yung mga facilities hindi pa ganun kakumpleto. Pero, practically, pwede rin mag-operate. So, nakasecure kami ng permit to operate. Nung nag-ooperate na kami, meron kaming nakaligtaan na isa. Nakarating pa sa opisina ng gobyerno dahil sa may complainant.
hinahanapan kami ng ECC, Environment Compliance Certificate. So, nagtaka ako noon kasi nabigyan na ng business permit, ng mayor's permit. Bakit hinahanapan pa ng ECC? So, kinakailangan mag-comply dahil sa meron ng notice. So, pumunta ako sa DENR at nagkaroon ng debate dahil doon sa complainant. At naging recommendation ng DENR na to comply. So, ano ang mga hiningi ng DENR na mga permit sa pag-operate ng isang resort? Una, ay yung ECC o Environment Compliance Certificate na dapat more than 1,000 square meters. Pero dahil sa less than 1,000 square meters, binigyan kami ng Certificate of Exemption. Kasi medyo maliit lang yung area. Pero, kinakailangan namin mag-comply sa mga sumusunod. Una, yung water use and discharge permit. Kahit sarili mong lupa, kahit sarili mo yung bukal, kinakailangan po rin mag-secure sa DENR ng water use and discharge permit. Pangalawa ay yung Clean Air Act dahil sa paggamit ng diesel generator. Clean Air Act. At ni-require din nila ng parang safety officer. Parang safety officer ng facility. Parang siya yung magiging coordinator. Hindi ko makuha yung eksaktong title. Pero ganun yung role niya. And then, in relevance to safety, ni-require din kami ng Red Cross dahil dun sa lifeguard. Kailangan may certified na lifeguard ng Red Cross. Okay. So, lahat ng yun ay may bayad. Lahat ng compliances sa DNR ay may bayad. Okay. Ngayon, ang renewal noon ay quarterly. Or every month. Sabi ng kapatid ko, every month daw na may binabayaran. Okay? So, yun ay financial obligation na ng business owner. Pangalawa ay yung mayor's permit. Ang mayor's permit is every year ang renewal. So, babayaran mo yung real property tax. Kasi kapag hindi mo na-renew yung mga taxes na to, hindi ka mabibigyan ng mayor's permit. So, una, bayaran mo muna yung real property tax mo. Ngayon, kapag na-convert na siya sa commercial, tataas na ngayon yung valuation niya, yung assessment value. Tataas din yung buwis. So, yung commercial area, yung lupa na commercial yung declaration, bubuwisan mo na. And then, yung building, iba rin ang computation nun. Babayaran mo rin every year. Yung swimming pool, iba rin yung computation nun. Meron din siyang separate na babayaran. So, sa kabuuan ng resort, ang binabayaran sa real property ay yung lupa, yung function hall, mga rooms, at saka yung swimming pool. Tatlong klaseng computation. Okay. Maliban sa, siyempre marirenew ka na ng renewal ng business permit sa munisipyo o sa city. Ang susunod naman na babayaran mo ay yung BIR. So, every month magbabayad ka ng income tax. Ayan. Every month yun, every month. Okay? So, nagbabayad ka na ng buwis sa BIR every month. Sa renewal ng business, magbabayad ka ulit ng tax. Sa renewal ng permit sa DENR, magbabayad ka pa rin ng compliance taxes every month. So, lahat ng ito ay tax collection sa government. Yan. Aside from this, yung mga empleyado naman, kinakailangan mo ring magbuwis yung kanilang income tax. Okay? Yung contribution nila. Although yung contribution is parang obligatory siya kasi being mandated by law. Pero syempre, kakaltasin din yun sa income ng negosyo. So, magbabayad ka sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Okay. So, kung isusuma total mo yon, napakalaki ng financial obligation ng may-ari ng negosyo sa pagbayad ng lahat ng ito bago ka maging legal na negosyo. Okay? So, ano ang setback nito? Kapag ang negosyo ay seasonal, kinakailangang mapalaki mo ng husto yung income doon sa season para makomplement niya yung mga lean season, yung mga tinatawag na rainy season. Dapat mapunuan niya yon. Kasi kung mahina yung income mo doon sa peak season, hindi niya mapupunuan doon sa
mga panahon na tag-ulan o lean season, ang mangyayari sa negosyo ay bubulusok, mahihirapan financially ang sustainability ng negosyo. So dapat maging creative talaga ang entrepreneur o ang business owner para tumaas yung income ng resort o income ng negosyo. Okay. Dapat it should be creative, innovative, and then kinakailangan pag-ibayuhin yung advertisement, yung marketing and advertisement ng negosyo para tumaas yung income. Ngayon, ano ang reflection nito sa kalagayan ng ating bansa economically? Di ba tayong mga Pilipino, we are being educated, mga scholar, subsidized ng government from elementary to college. Maliban na lang kung mag-aaral ka sa private school. Yun ang exemption nun. Pero kapag sa government schools ka nag-aaral, from elementary to college, subsidized na ng government. Ngayon, pag nag-graduate ka, walang garantiya na makakakuha ka ng trabaho. Kahit pasado ka pa sa civil service, eligibility examination, or sa board examination, wala pa rin garantiya na makakakuha ka ng trabaho sa Pilipinas. So, anong mangyayari? Magiging underemployed ka muna. Kukunin mo yung trabaho na kahit hindi related sa tinapusan mong course. Ang importante may trabaho ka. Yan ang ibig sabihin ng underemployed. Ang purpose mo naman, just to be able to acquire experience and then later, you work abroad. Di ba? So, ang struggle ng pagiging locally hired ay mababa yung sahod. So ngayon, gusto mong mangarap, mag-abroad ka. And then, makikipagsapalaran ka sa abroad kahit anong klaseng trabaho. Yun ang problema. Pero siyempre, kapag medyo okay yung course mo, at saka dun sa mga skilled workers, mayroong mga NC level dyan sa TESDA, magaganda ang opportunities abroad. Hindi yung mga domestic helper. Although yung domestic helper minsan nagiging stepping stone sa mas mataas na opportunity. Pero medyo mahirap yung ganong klaseng entry point ng trabaho sa abroad. So maganda kapag professionally inclined yung mga job opportunities na napapasukan natin sa abroad. So ngayon, okay, nai-enjoy mo yung trabaho sa abroad kasi medyo okay yung sahod, medyo mataas yung sahod. Of course, kinakailangan mong isakripisyo yung sarili mo. So, homesickness, loneliness, being away from your family. Kasi mas priority mo na ngayon yung career mo, yung good income, di ba? So, every time na nagpapadala ka ng sahod sa Pilipinas, yung mga remittances natin, automatic yan, nagbabayad na siya ng tax sa government. So, napakalaki ng GDP, o Gross Domestic Product, or income, ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas. Approximately 10%. 10% ng annual income ng bansa ay nanggagaling sa mga OFW. Napakalaki. So, ano ang impact nito sa ekonomiya? Siyempre, malaking contribution yan. Mayroon kang 1 trillion na budget, yung Pilipinas, mayroong 1 trillion na budget. What is 10% of 1 trillion? 100 billion. Galing yan lahat sa OFW, sa mga remittances. So ngayon, anong nakakalungkot? Kasi yung malaking slice ng Philippine budget ay napupunta lang sa irregularity ng ating mga pinagkakatiwalaan na mga government officials sa mga elected positions at sa mga plantilla positions. Yung mga plantilla positions, yung mga they rose from the rank, yung mga mga position yan, mga directors, gano'n. Hindi yung mga undersecretary kasi yan, mga coterminous yan eh. Although yung iba, they rose also from the rank. Pero ang issue dito kasi, yung resources ng ating bansa, yung pera ng ating bansa, na sa paniniwala natin ay kapos na nga, ay nami-mismanage pa. Supposed to be, kung ma-manage ng maayos yung paggamit ng budget, dapat sana malaki na yung pinag-unlad ng ating bansa. Halimbawa yung Singapore. Alam naman siguro ninyo, mayroon kang idea kung anong history ng Singapore. Hindi ganun ka-develop yung lugar. Actually, lang yun eh. Inupahan lang dati sa Malaysia eh.
Pero karoon sila ng liberty. Tayo sila sa sarili lang ng government. At ngayon, napakayaman. Dahil maayos yung leader. Kapag maayos yung leader, nagiging maayos ang bansa. Diba? Kahit parang micro-manage natin sa isang pamilya. Diba? Kapag pasaway yung tatay, halimbawa, kakapiranggot na yung sahod ng tatay, lasinggero pa, babaero pa, malakas pang manigarilyo. Anong mangyayari sa budget ng pamilya? Diba? Siyempre, yung supposed to be gagamitin na lang sana yung pera na pambili ng pagkain ng mga bata. Hindi na nabibili kasi ginagamit na ng tatay sa bisyo. So magsasacrifice ngayon yung mga anak. Magiging undernourished o kaya malnourished pa. Yung nanay naman, diba? Mabisyo na nga yung tatay, nagkakarakross pa yung naglalaki na yung pa o nagkakarakross pa yung nanay. Ay nako. Anong mangyayari doon sa pangangailangan ng mga bata? Maaaring hindi na sila makakapag-aral kasi wala silang pamasahe. Walang baon. Ganun din sa Pilipinas. Kapag ang mga leaders natin, because these leaders represents us, parents of the country, di ba? Para silang mga tatay at nanay natin sa bansa natin. Hirap na nga, lulustayin mo pa yung pera sa mga bisyo mo, yung sa corruption, di ba? Dahil gusto mong ma-re-elect ka, kailangan mo ng perang ipangmumudmud sa tao. Kaya ito din ang hindi maganda kasi, ang corruption ay parte na ng kultura natin. In English, we have embraced already the culture of corruption. Yan na yung panahon ng election. Di ba? Gustong-gusto natin tumanggap ng pera. Sasabihin nila, tanggapin nyo yan kasi sa inyo yan. O nga, tinanggap mo. Binili mo ng pagkain. Sunod na araw, gutom ka na naman. Ubos na yung pera. Yun sana, kung ginamit yun ng gobyerno sa pag-invest sa maayos na kalsada, sa maayos na sistema sa gobyerno, magandang point of entry ng bansa sa mga airport, maganda yung serbisyo, taasan yung sahod ng mga empleyado, di ba? Para meron silang pagpapahalaga sa kanilang profesyon, meron silang integridad, they are proud of being a government employee, di ba? Sa halip na ibulsa ng mga politiko at ipamudmud during the election, what if i-invest na sa mga pangmatagalan ng mga proyekto, ayusin yung sistema, alisin yung red tape para yung mga foreign investors papasok sa ating bansa. Hindi, halimbawa, hindi naman natin kayang magpatayo ng mga pagawaan. Kapag maayos yung sistema ng ating bansa, malinis, maayos yung kalsada, maayos yung mga tulay, maganda yung mga paaralan, nakakapagtapos ng pag-aaral yung mga bata, well-funded, yung mga foreign investors kusa na papasok sa ating bansa at magkikreate ng maraming trabaho. Hindi natin kailangan ng mga ibang bansa kasi yung trabaho ay nagiging localized na. Yung mga yayamang bansa hindi naman nag-a-abroad mag-a-abroad sila pero nag-i-invest, hindi nagiging alila. Tayong mga Pilipino magtatapos ng pag-aaral at magpapaalipin sa ibang bansa. So yan ang hindi magandang epekto ng mismanagement sa gobyerno. Parang sabi ko nga, i-scale down na lang natin. Paliitin natin yung unit of organization. The smallest unit in the society is the family. Ulitin ko kapag basagolero yung tatay at mabisyo yung nanay, mapapabayaan yung mga anak. Lulubog sa kahirapan. Ganyan din in big scale na ating bansa. Kapag ang mga leaders natin ay sakim, mabisyo, hindi mapagkakatiwalaan, palaging iniisip yung pangsariling kapakanan na sa susunod na eleksyon dapat ako pa rin. Kaya ang dapat kong gawin ay mangurakot para makalikom ng pera at ipamimigay ko bago yung eleksyon para lahat ng boto sa akin. Ganon ang kultura natin sa ngayon. We are part of the corruption. At yung iba sa atin, tamimi na lang. Close eyes, close mouth. Kapag may mga ganito ng mga expose, wala na tayong pakialam kasi lahat tayo nakinabang sa panahon ng eleksyon. Diba? Pero sino ang magsasuffer? Mga anak natin. Mga apo natin. Kinabukasan nila. Pag hindi naayos yung pamahalaan natin sa ngayon, hanggang sa mga susunod na salinlahi, hindi tayo makakaahon sa kahirapan.
ang ekonomiya ng Pilipinas ay mananatiling bagsak kapag ang mga pinuno ng ating bayan ay hindi magsasayos, hindi maitutuwid. Kaya ito, alam ko may nababasa ako mga comments sa mga balita tulad nito na against. Pero to sa personal kong pananaw, ito si Leviste, Barsaga, at saka yung Kamanggagawa party list. Ito mga kabataan na to na nandyan sa Kongreso. Ito yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya sinisiraan, kaliwat kanan, sinisira sila. Sapagkat yung mga matatanda na andyan sa Kongreso at Senado, mga kurakot toxic ng utak nila. At yung corruption ay normal na sa kanila. Kaya, okay, ito, opinion ko lang to. Ito yung aking masasabi bilang tatay, bilang citizen ng ating bansang Pilipinas. At bilang isang responsabling tao. Malaki na rin ang aking naiambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Bilang government employee for almost 10 years. And bilang OFW for almost 20 years. God bless. Bye-bye.